Pinalitan ang dalawang buhaya, mga kababayan, na itago na lang natin sa pangalang Zaldico at Martin Romualdez dahil busog na. Matabang-mataba na ang dalawang buhaya, mga kababayan. Kaya inalis na sa pwesto dahil hindi na magkasya, mga kababayan, sa kanilang upuan. Pero subalit datapwat, ang ipinalit din pala, mga kababayan, sa dalawang lolong na buhaya ay mga buhayang patatabain pa. Diyos ko Lord. Etong sina Bonji D at si Swansing, mga kababayan, na ngayon napag-alaman na mahilig din pala sa singit, mga kababayan. Insertion king and queen dahil sila ang may pinakamataas sa insertion, mga kababayan, sa Kongreso ngayong budget na ito. Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Inalis ang dalawang buhaya, pinalit ang dalawang buhaya rin, mga kababayan, na patatabain pa. Panoorin niyo po, ha. Hindi pa nga tapos ang issue sa questionableng insertion sa 2025 budget. Lumabas na ang mga tinatagong baho nitong dalawa, mga kababayan. Ang bagong Zaldico at Tambalos-los. Diyos ko. Tila hindi pa rin talaga Ay, natututo nako. ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ House Bill, Umulit. paraw mismo Tambalos-los at Zaldico 2.0. ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Mahilig sa singit. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ay, nako. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero yun pa rin, mga kababayan, ang inilagay. Pareho pa rin ang mga abilidad. Kung sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions The sa same 2026 people. DPWH budget. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Different color, the same crocodile. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang speaker na si Isabela 6th District Representative Bonji D. Ang Bunjing. distrito ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion. Insertion king. Diyos ko. Singit pa more. Mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos. Grabe. Triple, mga kababayan. 3 billion insertion sa isang kongresista. House proposal matapos Billion, ha? Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung mayroon kang 1 billion, isa ka na sa pinakamayaman na congressman o senator. Yung declared, ha? Eto, dali-dali maka-insert ng mga 3 billion. Parang lang, barya lang sa kanila, mga kababayan. Dahil hindi sa kanila Samantalang tayong nagbabayad ng buwis. Napakasakit isipin, mga kababayan, na napupunta lang sa mga buhayang ito ang ating mga buwis na binabayad. magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Pangalawa sa listahan ang Number 2. Diyos ko, mga bantay sa lakay, mga kababayan. Ito ang sinasabing tagapagbantay daw ng kaban ng bayan, tapos sila mismo ang kay sumalakay. resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija. Ang sarap-sarap ng buhay. Pasayo-sayo pa, mga kababayan. Tingnan nyo, ha. Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansea. I love it. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansea. Pero Tapos, dumoble ito sa Naging 3.4 billion pesos. Grabing billion, mga kababayan. Isang congressman. Ay, nako. The same, mga kababayan. 4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion pesos. Additional 1.7. Na doble. Naging, ang 1.6, additional ng 1.7 na mas doble pa. Naging 3.4. insertion. 4. Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansea na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Kapatid na naman. Grabe. 3.8 billion, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Swansea na nakatanggap Grabe. ng 3.9 billion peso allocation. In 1 year yan, mga kababayan, ha? Yan ang problema dyan, mga kababayan. Bakit pa nagkaroon ng insertion ito? At unang-una, bakit ipapadaan pa sa kongresista itong mga mga kababayan ng DPWH? Wag na lang sana. Sana, mga kababayan, yung
Office of the President na lang mismo yung mag-command sa DPWH mga kababayan, mag-download ng pera diretso doon sa kung anong lugar yan. Hindi dapat dinadaan na sa congressman. Matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Sa kabila naman ng Ay, kaway-kaway. Okay lang dahil ang kapalit ko, ganun din, buhaya rin. Patatabain na naman ninyo. Diyos ko Lord, umalis ang mataba ng mga buhaya mga kababayan dahil wala nang pagsidlan sa kanilang kinain. Tapos may patatabain na naman tayong mga buhaya Nation na naman. speaker at pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks. Ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at Grabe. non-allocable funds ng DPWH. Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos. Wow! Mas mababa. So, Bilyon! Mababa pa yan, 6 billion. Tingnan nyo mga kababayan, bakit dalawa ang kanya? Tacloban, tapos Leyte. Dalawa ang kanyang kinuhang posisyon mga kababayan para dalawa din ang budget. Ang buhaya talaga nitong si Tamba. originally proposed na 9.9 billion pesos. Ang distrito naman ni Congressman Bambi Emano Ay, naku. ang tanging nakakuha ng mas malaking allocation sa House Budget Proposal na 6.35 billion pesos. Grabe ito. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel Dyan mga kababayan, dyan sila kikita dahil yung budget na binibigay sa kanila, mag-SOP pa. Ako, gano'n yan, bigyan nyo ako ng SOP. Diyan ang corruption mga kababayan. Kung pwede lang na i-cut yung portion na yan mga kababayan. Hindi na dadaan sa mga buhaya mga kababayan itong pera. Sana maiwasan yan. Kung talagang marunong itong mga kababayan presidente. Sa DPWH lang yan mga kababayan Aalamin niya mga kababayan itong kanya-kanyang mga probinsya. Siya mismo ang umalam mga kababayan at siya ang kumausap doon sa mga DPWH doon sa bawat province kung ano-anong mga proyekto ang nandun. Tapos, siya na mismo ang gumawa ng proposal. Huwag nang ipadaan sa mga kongresista. Ito sa kanila, bibigyan na naman ng mga kababayan chance na magnakaw. kunin ang panig ng mga nabanggit na kongresista pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Gayon din ang balahibo mga kababayan. Diyos ko, Marami Lord. ng good governance advocates sa bansa ang nanawagan na dapat na ayon sa populasyon at poverty rate ng isang lugar ang sistema ng pag-allocate ng infrastructure budget sa bansa. At ayon sa report ng PCIJ, hindi ang distrito ni Romualdez at Emano ang masasabing pinakakapos at may malaking populasyon sa buong bansa. Tapos bakit malalaki ang kanilang alokasyon? Para sa agenda, Elijah Bonzo. Ay, nako. Diyan sila, Yan na. Kaya nga nagpapatayan sila mga kababayan na maging kongresista dahil dyan sila nangungurakot. Just to Billionaire say. News Channel. Just saying pala. Sa gitna ng flood control scandal, hindi Utering. naging madali ang pagtalakay ng Kongreso sa pondo ng DPWH. Inapila kasi ni Secretary Vince Dizon na isa pa maibalik yung ang gunggong na tinapyas yan, na 54 billion pesos sa ahensya. Ay, balik din nyo. Nanakawin na. Nanakawin na naman ang mga buhaya mga kababayan. Nagpa-press ko na inalis na daw niya. Tapos ngayon, gustong ipabalik. Approve ito sa Kamara pero sa panig ng Senado, duda silang magagamit ito sa mga totoong proyekto. Approve sa kamara dahil ang kamara ang makikinabang. Yan ang agenda report Mga ni buwisit. Jester Ganibe ng Abante. He will be the best person to answer the questions. Actually, with all due respect, dahil pinag-aralan din po namin to, no? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas- Alam mo, Wala na sila mga kababayan. Ang problema dito, kung walang resolution nito, magre-reenact ang 2025 budget na most corrupt mga kababayan na budget in the history. Urong-sulong ito si Vince Dizon Binawi na tapos gusto pang mga kababayan ibalik. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. Mainit na ang palitan ng sagot ng chairperson ng Senate Finance Committee at House Committee on Appropriations. Hudas mga kababayan, ang bagong zaldik ko. Patatabain na naman natin yan mga kababayan. Kung pahaharapin at magpaliwanag sa BICAM meeting si DPWH Secretary Vince Dizon. Vice Cam. Kasunod ng hiling ng kagawaran na maibalik ang natapya sa kanilang 2026 proposed budget Ay, nako. matapos ipatupad ang bagong construction material price data na unang sinita ng Pangulo dahil overprice ang mga ito.
Kunwari lang. Ito no, hindi mangyayari ito mga kababayan kung hindi lang si Marcos ang presidente. Lahat ng ito mga kababayan dahil kay Marcos. We have given them ample time, Madam Chair, Ito di bagoong the opportunity to explain during the committee hearings. Ikaw daw ang number one na benefactor sa pagkapatid na Yap na na-implicate sa pangungurakot. Uy, tulpok. Madam Chair, Mr. Chair, is that we might Sometimes be creating you a have to precedent. bend the law. In Congress, whether it is in the House or in the Senate, has the power to be able to have resource persons to explain. Let it be very clear, the senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways. Matapos ang mainit na debate. Oh, yan, pinatawag na si Patpat mga kababayan, It's Pidulido. Una-unahang pagkakataon para sa isang BICAM meeting, paliwanag ni Dizon. Magkakaiba kasi ang presyo ng mga materyales sa bawat Ay, lugar, kaya nako, overpriced na naman hindi yan. maaaring ipatupad across the board ang iisang presyo sa kada construction material. Bakit bilyones talaga? Kung lang man mga kababayan, yung variable lang is presyohan. 54 billion talaga. Para panibagong project na. Dizon sa BICAM, hindi maaabuso ang budget kapag Hindi naaabuso, inabuso na nga. dahil may department order na siya sa mga regional at district engineer na mahaharap sa asunto ang hindi susunod sa bagong CMPD. Nagpahayag ng pagsuporta ang mga kongresista sa hiling ng DPWH. I think it's very logical and reasonable na yung i-consider natin yung konteksto ng proyekto para ma-implement at malagay talaga yung tamang presyo. At nakawan. Actually, sa construction business ng Public Works, umaabot tayo ng 4.5 million workers unofficially na nagtatrabaho. Ito mga kababayan, bakit hindi na lang, sa dami ng pera natin, gumawa na lang tayo ng government na mga kababayan, construction firm talaga. Bawat region, bawat munisipalidad na siyang gagawa mga kababayan ng sariling construction para hindi na tayo aasa sa kontraktor at lalagyan mga kababayan ng mga engineers, yung talagang mga legit mga kababayan at the same time, auditors at gawing transparent. Bumili ng sari-sariling mga equipments. Kagaya ng ginawa doon sa mga kababayan sa Africa. Grabe na overtaken na tayo mga kababayan. Dahil ang corruption na nangyayari mga kababayan ay sa deal ng mga kongresista at mga contractors. Kinat off nila totally mga kababayan. Kung 50% ay hindi natin ma-implement, mayroon tayong mga tao na mawawalan ng trabaho na 2.25 million. Ganito po Nek-nek mo. desisyon na ito. Gusto natin gawin na itong tama kasi nga Baka kayo ang mawawala ng pondo. nakatingin silang lahat sa atin Kay ngayon. Judas, nakatingin nga sa'yo. Huwag kang magbalinis, Judas ka. Pero nanindigan ng Senado na ipaglaban ang kanilang bersyon sa budget ng DPWH at hindi bibigay sa House version. Ano ba talaga? Ano ba talaga hiningi ng bangag mga kababayan? Yun na lang. Ito kasing kongreso mga kababayan, ang hilig mag-insert, mag-jack up ng kanilang mga hiningi doon sa sa NEP. Namin masabing pikit mata namin ibinalik yung pondo pikit kahit matching. na sinabi sa amin na mayroon talagang overpriced. Pati si Matching nagalit na Ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, kapag ibinalik ang natapyas na nasa 54 billion pesos sa DPWH budget, ay magiging daan lang para sa kontrobersyal na insertions. Pero pangamba ng mga kongresista, kapag hindi pinagbigyan ang hiling ng DPWH, ay may mga proyektong di matutuloy dahil kakapusin ang budget. Bakit kasi sinabi mong takaltasan ninyo? Git naman ni Senator Pia Cayetano. Tinaltasan, binawi na naman mga kababayan. Tuloy sa susunod na budget cycle ang isang proyekto sakali mang kapusin ng pondo. Ang mahalaga niya ay matuloy ang proyekto. Ayon naman kay Secretary Dizon, may probisyon sa batas na maaring i-modify ng DPWH ang isang proyekto para mapagkasya ang nakalaang budget para rito, lalo na kapag may malaking pagbabago sa presyo ng materyales. Pero ayon kay Congressman Garcia, prone to corruption ang modification dahil discretion na ng DPWH ito. Pero punto ng mga senador, ganun din naman kung ibalik ang 54 billion dahil nasa discretion din ng mga regional at district engineer ang paggamit nito. Inaamin ko po, wala pong tiwala ang Wala kaming tiwala sa inyong lahat. sa DPWH ngayon. Kaya naiintindihan ko po yan. Naiintindihan ko po. Kaya siguro po ang masasabi ko na lang po is Shut up na lang. to the wisdom of Congress. Matapos ang halos 3 oras na debate, Palibasag, kakamping niya. break ang mga kongresista para sa kanilang caucus.
Pero inabot na ng alas 11 ng gabi ay hindi pa nakababalik kaya napagdesisyon ng isuspend na muna ang BICAM at ituloy kinabukasan dahil wala pa ni isang probisyon ng DPWH budget ang napagdidesisyonan. Para sa agenda, Ito talaga Kongreso mga kababayan, kakampi talaga ito ng bangag, no? Pilit nilang guguluhin mga kababayan para ma-reenact yung 2025 na most corrupt budget in Philippine history. Dexter Ganibe, Abante. Bantilileng! At dahil nga hindi magkasundo ang Senado at Kamara sa pondo ng DPWH para sa 2026, postponed ang BICAM deliberations ngayong araw. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest? Willard, deadlock na nga ang Kamara at Senado pagdating sa pondo ng DPWH. Ayan mga kababayan, wala na. Deadlock na. Reenacted budget na to mga kababayan. Yan ay matapos hilingin o i-request ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang natapyas na higit kumulang 45 billion pesos sa kanilang pondo. So nga, siya mismo ang nagsabi mga kababayan, wala na to. Alisin na natin to para wala nang makurakot. Ibinalik! Sa gitna ng BICAM. Ibinalik! Napagdesisyonan daw ng mga senador i-postpone muna ang dapat sanay Day 3 ng Open BICAM ngayong araw ayon Postpone kay muna. Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Dito i-reconcile dapat ng House at Senate ang kanilang Aabutan na ng Pasko na yan mga kababayan. versyon ng 2026. Gusto pa ba proposed namin budget. mayroong makulong ngayong Pasko? Nasaan na ang sinabi ni Bangag na mayroong makukulong sa magpapasko sa kulungan? After the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve ba itong Ayan, issue postpone na naman. with the House and also with DPWH. Sabi ng mga senador, nag-ugat lang naman daw ang pagtatapyas nila sa DPWH budget ng higit kumulang 54 billion sa naging adjustments ng ahensya sa presyo ng kanilang mga materyales na nasa Construction Materials Price Data o CMPD. Bunsod kasi yan ng paglobo ng presyo ng mga ito na natuklasan sa gitna ng flood control scandal. Sa nooy budget ang daming deliberations natuklasan! dito sa Senado, lumitaw na hiniling pa noon ng ehekutibo ang pag-reduce ng mga presyo. Pero nang biglang sumulpot sa BICAM kahapon, umapela si Dizon. Ang across-the-board reduction daw na gagawin kung sakali sa higit kumulang 10,000 projects ay posibleng magdulot ng non-implementation na sinigundahan naman ng House contingent. So nga ka rin, dahil sinabi mo na ayaw mo na yan. Nanindigan ng Senado na hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon. Hindi kami nagkamali dahil Wag na lang yang bigyan, wag na yang bigyan. Kaduda-duda mga kababayan, no? kanila yung computation. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. So, kaya kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Ayaw daw ng Senado ng overpriced materials pero ayaw din nilang hindi maimplementa ang mga proyekto kaya makikipag-ugnayan na ngayon si Gatchalian kay Secretary Vince Dizon. Willard, ganito rin ang stand ng House of Representatives pero taliwas doon sa sinabi ng Senado, no deadlock kuno ito para sa kanila at katunayan nasa Sabi ni Lacson, deadlock na daw. ICC ngayon si Representative Mika Swansing ang Nice! Swansing! sa Kamara. Ang bagong Zaldico! Skolard! Tama niya yung ilang House BICAM members doon at gusto raw kasi nilang ikasa itong ang Day 3 ng Open BICAM dahil gusto raw nilang ipasa itong budget Open on BICAM. time. Pero kinilala naman niya yung sitwasyon na hindi pwedeng makausad itong BICAM dahil nga walang Senate contingent ngayon doon sa PICC. Willard. Ana, aabot ba tayo sa reenacted budget sakaling hindi talaga Ay, sila magkasundo delikado sa mga BICAM? kababayan. Reenacted ang budget ng 2025. Alam mo, Willard, sa mga Delikado previous yan. interviews ng mga senador, ayaw nila ng reenacted budget na 2025 dahil nga ito yung Yan ang isa pinakakurakot sa may, tatawagin nila isa sa mga pinakakurap Oh. na national budget. Kaya Grabe talaga ang mga estilo nila mga kababayan. Kasabwat din niya ang Congress mga kababayan na i-reenact yan mga kababayan dahil sila ang makikinabang. kaya raw ay hindi aabot sa 2025 reenactment
Talagang ayaw nilang papayag mga kababayan sa magtitigasan yan sa sa Kongreso. Acted budget. Pero base doon sa naging latest ambush interview with Senate President Tito Soto, nang tanungin siya kung ano ba yung recommendation ng BICAM, sabi niya kung ano raw yung masasabi nga ng BICAM sa kanya, yun daw yung gagawin, at nang tanungin kung reenacted ba dapat, sabi niya ay depende daw sa mangyayari. Depende. Hanggang kailan daw mananatilihan na sa PICC ang House contingent? And is there any possibility na pupunta pa rin ang mga senador doon? Willard, kinumpirma na ni Senate President Tito Soto na hindi pupunta ang Senate contingent ngayong gabi sa PICC, at ngayon kasi ay nagda-draft na raw ng letter itong si DPWH Secretary Vince Dizon ayon kay Soto para akuin yung naging kamalian doon nga sa DPWH budget. At on the part of the House members, ayan naman, na. sabi ni Representative Swansing, they will stay there for about an hour pa bago sila umalis sa PICC. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat. Hanati, nag-uulat ng live Hanati! mula sa Senado. Hanati! Usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President. Ay nako, yan na naman, Corina. Saga, kayo lang naman ang usap-usap dyan, Corina. Ito etong media din na may kasalanan nito mga kababayan. Alam nila na ito, lahat propaganda lang ng mga bangag mga kababayan. Tapos, kanila pa itong mga kababayan, pinapatulan. Sara Duterte, matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa office ng mga adik na pare at mga saba, mga kababayan, mga adik. Mga makakaliwa, mga rebelde, mga NPA, mga salot, mga dilawan, bangagan, lahat ng mga bangag mga kababayan, lahat ng mga buwisit sa lipunan. Makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always a Corinne. pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft. Mabuti naman, Corina. At least mga kababayan, nakapahinga tayo dito sa mga ini-interview nitong mga salot ng lipunan, kasi palagi nilang ini-interview ang mga kababayan, makakaliwa. And corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Natural, wala nang iba. Dito. Hindi lang pahinain, talagang i-disqualified mga kababayan. Yan ang purpose nila. At in fact, kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Environmentally friendly ang recycling. Hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number 2, obvious naman po. Obvious. Ang mga pakana nito ay mga dilaw, yung mga anti-Duterte na mga kababayan, walang ibang hangad sa buhay, hindi atakihin ang mga Duterte mga kababayan. Yung mga the usual suspects, kumbaga, dilaw, ginawa, bangag, patipusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila na maging presidente at to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Ang katotohanan po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating pagiging mga inosente, batas, the person who alleges a crime has of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, vendetta. V for vendetta. Lalabas po ba ang mga bank accounts ni Bise? Ay, nako! Hindi nga po nakakatawa sa tapos, sinasabi ang kanilang ng baksa mga hindi. characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na e cumbenti probatio qui decit Oy, kabadjati, gidacho, on kadetsi. kinagat. Or kinagat. the burden is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So,
dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So they can subpoena the transparency of her bank accounts. May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami. Akala ko ba they are convinced of the merits of their case? Ang kapal-kapal nga ng mga papeles, hindi nila. Ibig nyo pong sabihin, Gusto lang nila kasagutan, mga kababayan. Yung alegasyon nila. Kasagutan lang daw. Hindi naman daw nila sinasabing guilty na si Sara, pero gusto nila malaman ang mga kasagutan. Diyos ko, Lord. Nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento. Ay, nako. Bobo ba kayo? Paulit-ulit, hindi nakakaintindi at alam nila yan, mga kababayan, mga piatos na ano yan. That is a code name na kailangan nilang gawin, mga kababayan, na dapat protektahan ang identity. Paulit-ulit talaga, Kuring. Buisit ka, Kuring. Ito daw pong mga, mga pangalan na nakatanggap ng... Para yan, mga kababayan, sa mga yung mga ignorante na mga tao na makikitid ang utak. Gusto nilang lokohin, mga kababayan. Butante din yan kahit bobo, mga kababayan. Pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Purina. Go ahead, sir. Alam na yan ni Corina, ang sagot niyan. Alam niyo po yun, standard protocol. Sarap supalpalin ng mga buisit niyo. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang assistant secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit, pwede pong i-decode yon para malaman talaga na ito ay natanggap. So, that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Si Corina nag-ulit-ulit. Okay, huling tanong. Sabihin mo nga na bobo itong nag-ulit-ulit. Isa ka rin ba sa mga bobo, Corina? Yung Marimar affidavit po Rojas, ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga. Na isang bilanggo, ha? Bilanggo yan, mga kababayan. Komento ni VP dito. Sino dapat paniwalaan, mga kababayan? Isang bilanggo na mayroon na kasong kidnapping? O si VP Sara na walang kaso ni isa yan, mga kababayan, na never yan na-convict? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po ang DOJ din po. Ngunit, titignan po natin yung credibility. Yung credibility. Yung binabasa ko. At yung mga kababayan, anong makukuha niya? 'Di ba? Ang makukuha niya dito, mga kababayan, makakakuha siya ng pabor. Walang mawawala sa kanya, mga kababayan. Wala siyang risk Sa mga kababayan, dito sa ginawa niyang ito. Yung affidavit na iiling lang po ako sapagkat yung sinasabing 1 billion a grandia, that's physically impossible. Number 2, yung Tapos classmate pa daw ni Sara yan. daw ng war chest, si binibining Sara Duterte. Binibini. I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Prior to Pasalamat ka, Bangag, at nag-step aside pa si Sara. Last minute po yun, and I know this personally. So, dahil alam mo niya, mga kababayan, na kahit anong tatakbuhan niya, hahabulin pa rin siya. Dahil insecure, mga kababayan, ng mga buwisit na to Kahit nag-mayor pa siya, mga kababayan, hahabulin pa rin siya. Marami pong mga inconsistencies at kung ano-anong mga incredibilities ng affidavit pong yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Pinalagan ng mga senador ang paglobo ng pondo para sa ayuda sa mga indigent patients sa ilalim Isa pa to. Hindi pa tapos ang ayuda, mga kababayan, ha? Tapos na ang pandemya, hindi pa tapos ang ayuda ng gobyernong Bangag. 26 budget.
Dumaan din Ayuda, sa pabor! Butas ng Karayom ang Ah. budget para sa construction ng farm-to-market roads. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang pagtaas ng budget para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIPIF para sa Yan mga kababayan, dadaan na naman sa mga kongresista. Hindi na lang diretso sa mga ospital mga kababayan. Diyos ko Lord. taon. Ang MIPIF ay programa ng gobyerno para magbigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong pasyente para sa kanilang medical expenses. Tapos bakit pupunta pa sa mga sinatong? Magpapaano pa mga kababayan, papirma pa. Lacson, nagagamit ang MIPIF para sa political patronage dahil napapayagan Isa na namang sa ilalim nito ay, ang kagunggungan. mga letter mula sa mga politiko. Mas maigi niyang ilagay sa mga health program na direktang O direkta na lang. Bakit ito mga kababayan, dadaan pa sa mga buhaya na naman. Pilipino na hindi na dumaraan sa mga politiko. Tapos by the billions by the billions mga kababayan. Ayon dito, si Senator Amy Marcos. Ako kasi radical arm ako, ayoko na ng GL. Tigilan na yung guarantee letter. Karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sinong mga politiko. Si Senator J.B. Ejercito na hindi nakadalo sa BICAM meeting dahil nasa ospital, naghayag Kaya nga ito si Amy mga kababayan, no? Parang para tayong nagdududa, no? Dahil kung mga kababayan, di ba, kampi-kampi sa atin, tapos grabe na ang nangyayari sa bayan. Parang chill na chill. Patawa-tawa lang mga kababayan. Ayoko ng ganyan. Yung ganyan. Parang hindi, mga kababayan, yung kanyang mga gestures at kanyang mga demeanor. Hindi nagre-reflect sa kanyang sinasabing na nararamdaman niya tungkol sa bayan. Kaya nakapagdududa Pero kung hanggang senator ka lang, Amy, okay lang ha. Pero once na umakyat ka, di na kami. No, never again to Marcoses mga kababayan. Magba-vice president and then kasunod yan? Presidente na naman, ikatatlong Marcos mga kababayan. Shame on us. agree ng kanyang Shame on pagtutuloy us. sa dagdag budget ng MIFIP sa kanyang manifestation na pinadala sa BICAM. Vicecam. Mapagdudahanan niya na political patronage ang isinusulong ng malaking pagtaas 51 billion mga kababayan. Diyos ko. Tapos, yung mga dapat sana mga importanteng mga proyekto mga kababayan, iniwan nila yung mga railways. Ano ba tong mga kabangagan mga kababayan? MIFIP. Hinimok niya ang mga kapwa miyembro sa BICAM na gusto lang din nilang itaas ang budget sa health, ilagay na lang ito sa PhilHealth para direktang mapakikinabangan na hindi na mamalimos pa sa mga politiko. Lusot na rin sa unang araw ng Bicameral Conference Committee meeting ang budget ng Farm-to-Market Road Project sa susunod na taon. Tumataginting na 33 billion pesos ang inaprubahan ng BICAM. Vicecam. Doble ng 16 billion na isinumite ng Malacanang doblado? National Expenditure Program. Doblado. Pero depensa ni Senator Kiko Pangilinan na siyang chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Bagay na bagay matching dun sa agriculture. Pero magkakaubusan daw ng saging mga kababayan pag nagkataon. Department of Agriculture ang magpapatupad dito. At May bantay sa lakay We request the DA to have Uy, saging! Saging! digital dashboard. Dagat! Wherein the Wow, list dagat! of Sana all! farm-to-market road projects with Ayun, farm to market road na naman mga kababayan itong mga loaded on the online dashboard so that lilipat na sila mga kababayan sa ibang dahil nabutata sila sa flood control, lilipat sila sa ibang mga kababayan pagkukunan ng sustansya, farm to market roads at itong maix mga kababayan. Ay nakong mga buwisit. Talagang mga buwisit, talaga mga magnanakaw mga kababayan, no? Maghahanap mga kababayan ng paraan para makapagnakaw. Pero banta ni Senator Ping, hindi niya pipirmahan ang BICAM report hanggat hindi na itatama ang mga insertion sa budget. Eto rin si Lacson mga kababayan na hanggang salita lang din yan. Walang maaasahan dyan kay Lacson mga kababayan Parang tama nga si si Miriam dati na pinky ka ba? Parang akla mga kababayan dahil mahilig lang dumaldal mga kababayan, walang nawa. Walang gawa, puro ngawa. Tawag ng emergency meeting sa Senado nitong linggo bago magsimula ang BICAM para malaman ang dahilan. Sabi ni Senator Erwin na ipaliwanag naman nila ang mga safeguard na nailatag para hindi maabuso ang mga idinagdag na pondo. Safeguard? Para sa agenda, Dexter Ganibe. Parang sabon. Abante! Abante leleng. Din ni Cardinal Pablo Virgilio. Ay, nako. Eto na mga kababayan ang mga oportunista.
Dito mga kababayan, sasakay sila sa mga legit na mga sa bayan, mga issues ng bayan. Tapos, ipapalabas sila mga kababayan, kami ang tagabantay. Dahil sa amin, nababantayan natin ang korupsyon, na mapigilan. Tapos, mang-inganyo ng mga kabataan at mga bagong recruit mga kababayan, gagawin nilang kanilang mga minions para magprotesta-protesta. Ang mahirap, maraming kalabahalahibo ito mga kababayan na mga NFA rise. Pero ang mga kabataang alam nyo na, nare-recruit sa kabundukan. Ampo David, ang pagsirit ng pondo para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIF sa 2026 budget. Git niya, Epal na si isa David itong na. pork barrel kung saan ginagawang panlilimos ang tulong mula sa gobyerno kahit na karapatan naman ito ng mga Pilipino kapag daw nakadepende ang healthcare at iba pang Ay, David, magbuti ang ino-call out mo atong gobyerno na yung ayuda, diretsyo na sa mga kababayan, mga tao. Okay yan, sige. Pero, bakit hindi kayo dyan sa simbahan tumulong sa mga mahihirap mga kababayan? Mayroon ba tayong nalaman mga kababayan na itong mga padrimonyong ito na mayroong talagang massive na konkretong programa mga kababayan na yung regular na programa mga kababayan na hindi talaga nawawala na tumutulong sa mga dukha, mahihirap. Sobra-sobra ang pera ng simbahan Na first of all mga kababayan, ang Diyos hindi kailangan ng pera. Hindi yan kailangan ng Diyos mga kababayan. Ang nagbe-benefit ng mga perang iyan mga kababayan ay eto kagaya nitong sina David na mga panot mga kababayan. Sa totoo lang. politiko, hindi lang sa batas. Sasabihin nila, ay para ito sa Diyos. No, yung proud na proud mga kababayan na nakabigay lang ng limos na malaki-laki, tapos feeling mo na isa ka ng santo, tapos feeling mo na napatawad ka na ng Panginoon sa iyong mga masasamang ginawa at masamang ugali mo dahil nagbigay ka ng malaking limos. Batukan ka ng Diyos niyan. Hindi kailangan ng pera ng Diyos. Kaya David, tumulong din kayo. Ang daming pera ng simbahang Katolika mga kababayan. Kundi sa moralidad din. Panawagan niya sa Kongreso, talikuran na ang pork. Anuman ang anyo nito. Talikuran ang pork. Huli, umaasa si Cardinal David na matitigil ang korupsyon sa gobyerno. Ito magaling lang mga kababayan na kumuda, wala sa gawa. Kasi siya anti-legislator, kundi humihiling lang para sa isang tapat na serbisyo publiko. Nagpaliwanag naman ang Malacanang sa paglobo ng budget para sa MAIF. Paliwanag pa more. Ayon sa palasyo, taliwas sa Ay nako, ang buisit mga kababayan. Kung magsalita ito, forward natin. pangamba ng marami ay hindi mapupunta sa kamay ng mga politiko ang pondo. Napunta kay Bangag. Malinaw din daw ang utos na Pangulo na hindi na dapat maulit ang anumang anomalya sa 2026 budget. Ay nako, buladas na naman. Ay, shut up. Huwag natin pakinggan yung mga buisit na yung mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa mga grabe mga kababayan, mga kabalastugan nangyayari sa bansang ito? Post your comments below.